Sa Quiapo, Maynila, may bagong pinipilahan. Ang asim kilig na sinigang na panga at mata ng baboy raw ang laman. Ang Quiapo raw ang lugar ng mga palaban. Pero dito, meron daw dambuhala na tiyak iyong papalagan. Hep, hep, hep! Ang dambuhalang ito, mainit. Maasim at humahagod sa lalamunan. Ang tinutumbok namin, itong sinigang na pangawid mata ng baboy. Bigating pagkain for only 150 pesos. Araw-araw, umaatikabo ang bakbakan dito sa loob. Pero itong mga pulis na ito, hindi raw aawat sa gulo ha, dahil ang totoo, sila pala mismo ang nagpasimuno ng patok na pwesto. 2017, first time kaming na-assign dito sa Quiapo. Ang magkakaibigang pulis na sina Robert, Butchoy at Jason, hindi man daw sanay magluto, mahilig naman kumain. Kaya sa tulong daw ng kakilalang magaling magluto, na isakatuparan nila ang negosyo noong 2023. Sabi ko, try kaya natin magtayo ng sotanghon tsaka ng tumbong. Kasi yun ang gusto naming merienda nun eh. Pero dahil marami na ang nagtitinda nito sa Quiapo, ang swerte, tila raw umiskapo nang ang benta matumal. Siyempre, ang negosyo, risk yan eh. Dumating din sa point na humina kami. Siguro, dahil nga isa lang o dalawa lang yung tinda namin. Tapos nadagdagan. Pero tulad ng kanilang pagkakaibigan na pinatibay na ng panahon at propesyong hindi sumusuko sa laban, sama-sama nilang inilaban ang pangarap na kainan. At para hindi mabitin ang mga kakain, ang karne ng sinigang, ginawa na nilang buong panga na may kasama pang mata. Experiment po kami yan. Ganun po. Kaya namin yung ibang mga nakikita namin. Yung nakuha naming mga ulo ng baboy na yon, mura yung tinda namin. Tapos, ang nakakaakit doon yung halos hindi siya kasya sa lalagyan sa sobrang laki. So doon sila na-amaze eh. Pero bukod doon, syempre yung lasa. Ang swerte, nahuli rin nang ang sinigang na panga para raw isang pulis na iniligtas ang negosyo nila. Mula sa pasara, ngayon, dumarami pa lalo ang parokyano nila. Araw-araw po nakakaubos kami ng 200 na ulo. Pataas, depende po sa supply. Kung higante ang kanilang panindang sinigang, dambuhalang kagalakan din daw ang kanilang nadarama. Dahil pati sa social media, dumadagundong din ang kanilang paninda. Siyempre, masaya. Dahil sa Quiapo, kami lang ang unang nagkaroon ng ulo ng baboy. Alas 8 pa lang daw ng umaga, dagsana ang kanilang mga parokyano. At minsan ng araw, inaabot na sila ng hanggang alas 10 ng gabi. Suwak man sa panlasa ng madla, hindi raw madali ang magpatakbo ng negosyo. Lalo pa at isinasabay nila ito sa pagseserbisyo. Siyempre, masaya. Kasi nagbubunga yung hirap namin. Inimbitahan ng good news ang content creator na si Marky Bap. Very luscious siya. Both ramen, highly recommended. Nakilala sa mga content niyang pagre-rate ng pagkain. Sa akin, for sure, pasado to. Pinarangalan na nga siya ng isang foundation ng Gawat Banyuhay Award nito lang nakaraang Disyembre. Binibigyang pugay nito ang mga personalidad na maganda ang impluensya sa madla. Hello mga kapuso! Ako po si Marky Bap, ang inyong pambansang rater at andito tayo ngayon sa Quiapo. Magpo-food trip tayo at marami tayong gagawin na nakakalatina. Boom! Ayan na nga kasi, nabalitaan ko rin na nandito rin daw sa Palangka Street sa tapat ng Kita Market ang nakaka-intrigang, gigantic, humongous, wow, humongous, very smart at naglalakihang sinigang na ulo ng baboy. Excited na ako, so samahan niyo ako. Let's go! Lunchtime na, kita nyo naman na medyo maraming tao talaga ngayon. Nay, bakit sa dami-dami ng ulo ng mga animals, bakit baboy? Char. Mas masarap yan. Mas masarap talaga yung sa ulo ng baboy. Hala, hala, hala. Yan. Bawal next month ang bayad.
Ay, pwede! Alam mo na. Kasi nakasangla ang ATM ko. Alam mo naman, di tayo mayaman. Laki. Parang kasya sa pang-tatlong tao po yan na yun, no? Kasya. Pagkatapos maka-order, huhusgahan na. Aerial shot. Lower shot. Ay, mga kapuso, sorry, dalang-dala ako kasi ang ganda picture na to. Alam mo naman kung may mga vloggers. Ang dami niyan laman for its ulo, pero tingnan mo naman, ilang oras din nila ito pinapakulaan para ma-achieve yung ganito kalambot. Though hindi siya ma-fall, kasi talagang tear off talaga siya, oh. Ang lambot. Gusto ko muna i-try yung pinakalaman niya. Walang sarap. Ang lambot. Wala akong lalasahan kahit anong anggo. Anggo? Hindi, I mean, walang lansa. Nakakamiss yung ganitong homey, talagang lutong bahay na sinigang. Plus, ang dami-daming gulay. Gusto ko na siya tikman all in all. At ang rate ni Marky Bap, Wow! Compared sa ribs, compared dun sa laman-laman ng pork na usually, ang lamang nito, mas malinamnam siya kasi kung mapapansin nyo, babe, mas mabato siya, doon ang gagaling yung lasa niya, mas nanunuot, at mas matagal nilang pinapakuluan. Kaya, yung flavors niya is para siya nagiging bulalo na sinigang. Kaya mas heavier yung broth na matitikman mo. ang dambuhalang sinigang na panga ng baboy, good news daw ang hatid sa magkakaibigang may-ari nito. Good news po sa mga tao namin. Nagdadagdag pa kami ng tao, nabibigyan namin sila ng trabaho. Sa pagnenegosyo, huwag matakot sumubok ng bago. Pasasaan ba at mahuhuli mo rin ang tamang timpla. At kapag nakuha mo na ito, huwag nang pakakawalan ang asim kilig na tagumpay. Chill muna ngayong tag-init dahil may baon kaming good vibes dito sa Good News. Kabayong gamit sa pamamalansya, upuan na, storage pa. Magandang paraan para hindi mo na kailangan ligpitin pa yon. Ginagamit din daw nila itong hagdan. Mga refreshing prutas na perfect pang merienda, aming ibibida. Oh. Tricycle, nagliyab, ang pangontra sunog, purified water. Mas magandang tulungan. Wala namang simbahan mo tumulong eh. Ang isa nating kapuso may pausong disenyo. Kabayong gamit sa pamamalansya, pwede pang gamiting upuan at storage all rolled into one. Nagpaplansya ka rin ba araw-araw? Hirap ka rin ba kung saan isisiksik ang kabayong ginamit? Wala kayo sa bahay na to kung saan ang kabayo kakaiba. Bukod sa ginagamit sa pamamalansya, ang kabayo, upuan at storage din rolled into one. Mas mainit pa sa plansya ang pagtanggap ng mga netizen sa video na ito na umani lang naman ng 184 million views sa social media. Ang nagdisenyo ng kakaibang furniture na ito, ang very talented tubong romblon na si Roberto Riano. Kwento kasi ni Roberto, ang ordinaryo nilang kabayo kung saan-saan napupunta at kung minsan nawawala pa. Madalas daw kasi itong hinihiram ng mga kapitbahay. Nag-isip ako na sabi ko, gagawa na lang ako ng panibago. Siyempre yung bahay ko, maliit lang naman yung space. Yung ordinary kasing kabayo, pag ginamit mo yun, kailangan ligpitin mo yun kasi pag iniwan mo lang sa sala, parang magulo tingnan. Ginagamit pag plansa. So pagkatapos pag plansa, transform na siya sa upuan. So yun ang naisip ko na magandang paraan para hindi mo na kailangan ligpitin pa yun. Sa ginawa niyang disenyo, menos na nga raw sa iisipin kung saan ito itatago. Di gaya ng mga ordinaryong kabayo, hindi raw ito kumakain ng espasyo. At kung patibayan lang ang labanan, tiyak, pambato ito sa pangmatagalang gamitan. Ayun, matibay ito. Garantiya ko dito na matibay yun kahit na mabigat yung upo. Heavy duty yun eh. Bigat
gayatin man ang 3-in-1 design na ito, hindi naman daw mabigat sa bulsa ang presyo. Dahil sa halagang 4,500 pesos, may functional kabayo at storage ng plancha ka na, may silya with libreng varnish ka pa. Pero hindi lang yan ha, dahil bukod sa 3-in-1 design, ginagamit din daw nila itong hagdan. Talaga namang angat ang mga disenyo mo, Roberto ah. At dahil nakikisabay na rin siya sa mga content creator, ito ang kanyang wooden tripod na ginagamit sa paggawa ng mga video. Ang pagiging madiskarteng karpintero, namana raw ni Roberto mula sa kanyang ama na nooy construction worker. Dahil nga sa kahirapan, hindi niya kami kayang pag-aralin kahit sa high school. Pinasok niya ko doon sa kumpanya na yon bilang isang boy. Pinag-aral daw si Roberto ng kumpanya at nang makagraduate, dito na siya nag-aral gumawa ng furniture. Natuto na akong gumawa sa araw-araw na panunod ko doon sa mga karpentero. Sinadjust ko doon sa amo ko na sabi ko, sir, kaya ko nang gumawa ng mga furniture. Kaya doon nag-umpisa ng tinahawaran niya ako hanggang sa umalis na ako. Nagsimula raw siya sa paggawa ng muebles hanggang sa unti-unting nakapagpatayo ng sariling shop. Hindi na nga raw malilimutan ni Roberto ang kauna-unahang customer na lumapit sa kanya. Yung una kong ginawa, yung sofa bed na binili ng naglalako ng isda. Ang binta ko noon, 300 pesos kasi mura pa noon talaga eh. Pero kulang daw noon ang pera ng tindera. Kaya mula 300 piso, ibinigay niya ito sa halagang 150 pesos lang. Mantakin ba niyo na ang kauna-unahang ginawa ni Roberto, 33 years nang napapakinabangan ng 86-year-old na si Lola Feli? Matibay nga talaga. Dati, nang bata pa ako, nang binili ko ito kay Obed, ang trabaho ko, gatinda ko ng isda sa bayan. Wala kaming upuan sa amin, kaya nabili ko ito. Gamit namin lang ito pag mayroon kaming bisita. Kaya ang bisita namin dyan sa katre ko pinapatulog. Dito yung anak ko natutulog siya. Tinutulugan niya ito, dito na. Hello po? Sir, nako, cancel na daw po yung mga plano. Minsan din daw pumasok si Roberto sa isang kumpanya sa Antipolo na nag-e-export ng muebles sa Italy. Pero ito rin daw ang naging mitya ng pagsubok sa kanyang buhay. Siguro nag-operate lang kami ng mga 1.5 taon kasi yung mga workers sa kumpanya ng sinusuplayan ko, nagkaroon ng wilga. Nung pag-uwi ko rito sa Sibuyan, walang-wala na talaga ako kasi back to zero ako. So yung pamilya ko halos wala na rin kami kinakain kasi wala akong trabaho. Dito na siya nalubog sa utang. Kaya nung umuwi ako rito, panay pangutang na lang kami. Pangutang doon sa mga kamag-anak niya hanggang sa huli, wala na nagpapautang kasi wala pa naman akong naibabayad. Pero kapag nangaraw may determinasyon, pasasaan ba't ikay makakabangon? May nakakita sa akin, sabi niya, Obed, marunong ka bang gumawa ng kitchen hanging cabinet? Sabi ko, oo. So nagandahan naman siya. May mga nakakita sa ginawa kong yon, may mga nagpagawa na rin. Tuloy-tuloy na yon hanggang sa naisipan ko ng, sabi ko, mag-uupa ako ng pwesto na gawing furniture shop. At 35 years later, eto't mga taga-abroad na raw ang nagpapagawa sa kanya ng furniture. At ngayon na nga, nakapagbibigay trabaho pa siya sa kapwa gaya ni Sheward. Nung year 2021, kasi nga modular po kami kasi nag-aaral ako sa senior high pero online class po tsaka module. Tapos naisip kong magtrabaho kay Boss Roberto Riano. Magdadalawang taon ako dito. Yung kinikita ko po sa trabaho, iniipon ko po. Kasi po, nag-stop po akong mag-college muna pagkatapos ko ng senior high. Tapos nag-ipon po ako para meron akong panggastos. Ang patuloy raw niyang pag-eeksperimento, ginagawa niya para sa kanyang pamilya. 2 na nga sa 3 niyang anak na pagtapos na niya ng pag-aaral. Habang isa, patuloy niyang sinusuportahan. Nagsusumikap ako para sa mga anak ko na makapagtapos sila ng pag-aaral sa college. Kasi noon, pangarap kong makapagtapos sana ng college. Si Roberto, magpapatuloy raw sa paglikha ng mga kakaibang obra. At ang good news niya, may bago raw siyang ilo-launch na produkto na dito sa good news niya unang ipasisilip. Yung may mga katre na ditupi yun. Tapos yung headboard niya, di bisagra rin siya. Parang pag ginamit mo sa araw, gabing upuan, tapos sa gabi, kama siya. Tapos marami pang naisip na gagawin. Yung may mga, sana yung lalagyan ng cabinet na lalagyan ng pera, na parang sekreto lang siya. Akala mo drawer lang. Tiyak! Hit na naman yan! Sa buhay, kailangang matibay. Gaya ng mga disenyong gawa ni Roberto, hindi rurupok o susuko, anumang pagsubok ang humamon.
Higanteng kay Mito at miracle fruit na siksik sa sustansya, bibida. Perfect for summer merienda. Mga napapanahong prutas, umaariba na naman ngayong summer season. Kay Mito na sa unang tingin ay color purple, ngayon, meron na rin daw kulay ginto. Ayan o, ganyan yung itsura niya. Para siyang gelatin. Miracle fruit na namumutiktik sa health benefits. Oh. At ang bagong diskubre ng Good News Team, itsurang ubas pero lasang duhat. Pakyawin na ang mga prutas na ito dito sa Good News. Dito sa isang bukid sa Oriental Mindoro, hitik na namumunga ang kaimito. Pero hindi raw ito basta-basta prutas ha. Ang kaimito kasi rito, kulay ginto. Abyo raw ito kung tawagin dito. Ang harap niya talaga. Ang golden kaimito, paborito raw pampacool down ni Luri tuwing tag-init. Hinahaluan na nga nila ito ng yelo at gatas. Yan. Bukod sa mas malaki, mas matamis daw ang lasa nito kumpara sa nakasanayan nating kaimito. Ang sarap niya. So yung purple, they usually contain anthocyanins. So these are your phytonutrients or plant nutrients that will give you antioxidant properties. Nilalabas niya ito sa katawan natin para ma-prevent nga yung build-up ng ganitong mga toxins and somehow nalilinis niya yung katawan natin. Kapag yellow naman, they have carotenoids. So ito yung parang precursor for vitamin A. One of the main benefits ng vitamin A is to have better vision para ma-prevent ang vitamin A deficiency, which is often related to sa eye conditions. Malinaw ang good news na hatid ng golden kaimito. Trending din sa social media ang calabash fruit na sinasabing miracle fruit. Oh. Ang calabash kasi, nag-uumapaw raw sa benepisyo sa kalusugan. Tinawag ang calabash as a miracle fruit dahil nga po marami siyang benefits sa overall health natin. So some studies have found na anti-diabetic din po siya. Meron din siyang antioxidant properties. Additional advantage din ng calabash fruit, it is known to also have an anti-asthmatic effect. Nakapagpapatibay rin daw ito ng immune system. Mainam kontra rayuma, stomach ache, headache at toothache. Aba, miracle na nga! Oh. Ang puting laman ng prutas, malaupo raw ang texture at itsura. Pero kapag iniluto na, nagiging itim ito. Magkahalong tamis at pait ang lasa ng juice nito na pwedeng refreshment. Isang kapuso natin ang magpapatunay raw sa benepisyong pagkalusugan ng prutas na ito. Matagal na pong may rayuma po si Papa. Nung gumawa po kami ng juice ng miracle fruit, uminom po siya noon ng ilang araw. Tapos, yung tuhod niya po na namamaga, gumaling daw po. Tapos, hindi na po masakit. Paalala lang ng eksperto, kailangang tama ang paghahanda ng miracle fruit ha. Parts ng calabash fruit is actually poisonous like the pulp and the seed itself. So kailangan very meticulous ang pag-prepare ng calabash fruit as a juice. It should be cooked until dark purple to black na halos yung kulay. Pagdating sa mga kakaibang prutas, dito sa Nueva Ecija, meron din daw silang pambato. Ubas na pinipitas mismo sa sanga ng puno. Yan ang Brazilian grapes. Ano naman kaya ang lasa nito? Ipatikim na nga natin sa mga taga-metro. Para siyang duhat, yung sa atin matamis pa rin na masarap. Matigas siya pag kinagat mo siya. May pagkamaasin po siya, tapos mapakla. May tigas po siya pag sinichu. Naiiwan yung lasa niya, yung asim niya. Ang good news pa ni Mark, sa buong Pilipinas, Kami pa lang ang pinakamaraming tanim ng Brazilian grapes sa Pilipinas. Hindi pa kasi ganun kadami to. dati raw nagtitinda ng prutas si Mark.
Nagsumikap, nagpursige, at ngayon, may sarili ng farm. Bata pa lang po ako, mahilig na po ako sa prutas. Mahilig na din ako magtanim. Nagtitinda lang ako ng mangga ng araw. Namimili-mili lang ako pa isa-isang kahon, 2 kahon, tapos bebenta ko na po sa palengke. Una niya raw nalaman ang tungkol sa Brazilian grapes nung pumunta siya sa Taiwan. Sa Taiwanese po namin nabili yung binhi niya. Ngayon, tinanim ko siya sa farm ko, 200 pieces na tanim. Tapos pinaparami ko po siya. Yun po ang pinagkukuhanan ko ng binhe para ibenta. Makalipas na nga ang halos 1 dekada mula nang itanim niya ito, ang Brazilian grape tree namunga na. Ang prutas na ito namumunga raw sa mga lugar na moderate to warm ang klima. Kaya naman pala hitik sa mga puno ni Mark. Pero ang pinakamabenta raw talaga ang mga seedling. Priority po kasi namin seedling eh. Yung mga buto niya, pinapatubo namin, saka namin binebenta sa mga tao. Ay, nagsimula lang po ako mga 5,000 pesos po. Ngayon, umaabot na ng 6 digits ang kinikita ng farm ni Mark kada buwan. Hindi nga lang daw mga prutas ang yumayabong sa farm ni Mark, kundi pati ang buhay ng kanyang pamilya umaasenso na rin. Yung mga truck po na binebenta, mga Surplus Japan, ako po yung may-ari no, saka minivan. Meron akong 3 farm na pag pinagsama-sama siguro, mga 6 na hektarya, 7 hektarya. Nataniman ko na din ng mga halaman yon. Nanay Tess, ito po yung Brazilian grapes. At dahil blooming ngayon ang Brazilian grapes, ang good news ni Mark, may palibreng Brazilian grapes siya sa mga kapitbahay. Yung Brazilian grapes, lagi may bunga. 4 na beses ang taon siya namumunga. Tapos, pag namulaklak siya ngayon, mga 3 weeks, 4 weeks, aanihin mo na siya. Ganun siya kabilis. Ang Brazilian grapes, hitik sa vitamin C kaya naman mainam sa immune system. Nakatutulong din ito sa digestion dahil sa mayamang dietary fiber. At ito pa ang good news ng prutas na ito. May mga anti-aging properties ito. Winner! Ngayong summer season, piliin natin ang mga prutas na hindi lang makakapawi ng ating uhaw at gutom, healthy pa para sa ating pangangatawan. Kamakailan lang, nagtrending ang CCTV video na ito na kuha sa kalsada ng Barangay Martires del 96 sa lugar ng Pateros. Kung saan, ang tricycle na bigla na lang tumigil sa gitna ng kalsada, bigla na lang lumiyab. Mabilis na nagbabaan sa tricycle ang mga sakay nito. At nang lumaki ang apoy, hindi bumbero ang unang rumescue rito, kundi ang napadaan na water delivery boy. Isang tricycle sa Pateros biglang nagliyab at to the rescue, sidecar na ang laman, purified water. Ang sidecar niyang puno ng mga galon ng purified water, ginamit kontra sunog. Si Edgar ang may-ari ng nagliyab na tricycle. 2 taon na raw niya itong ginagamit pampasada. Ayon kay Edgar, nagkaroon daw ng problema ang kanyang tricycle na siya rin namang ipinaayos sa talyer 1 araw bago nangyari ang insidente. Kaya laking gulat daw niya nang bigla na lang itong lumiyab. Hanggang doon sa Martires, sa kanto, namatay. Tapos, ulit, andar. Yun na, sumabong. Hindi ko akalain ano mangyari. Parang sabi ni Mrs., nasunog. Hindi niya akalain na sa gitna ng kaguluhan, may darating para siya'y tulungan. Maya-maya, may dumating na tubig. Kung talaga. Sadya talaga na, nilod talaga na yung si... Kung talaga, si tubig talaga ang... Kung talaga, siyang savior. Ang Good Samaritan na ito, si Clyde. 3 taon nang nagtatrabaho bilang water delivery boy. Binalantay ko na lang kahit sigil sa gilid sa bahay. Kumuha na ako ng tubig, dumiretso na ako doon kahit malakas na yung apoy. Ang tubig daw na pinang-apula ng apoy, legit na purified drinking water na ide-deliver sana niya sa kanilang mga customer. Sakto din naman na may nangangailangan. So, masinuna ko muna yon. Kahit mag-abono, okay lang. Wala namang problema kasi emergency eh.
Pagkatapos ng ilang minuto, sa tulong ni Clyde at ng ilang residente sa lugar, naapula na ang sunog. Hindi rin naman daw pinagbayad si Clyde ng kanyang boss dahil nakita daw nito ang good news na ginawa ng kanyang empleyado. Mas magandang tulungan. Wala namang simbahan tumulong eh. Ang pagtulong ng water delivery boy na si Clyde ang gagawin nating hugot sa ating eksperimento. Kung saan ang ating kasabwat na si Teresa ay magpapanggap na naputulan ng tubig at hihingi ng tubig sa mga water refilling station. Ano kaya ang magiging reaksyon ng ating mga target? Aktingan na! Pwede ba kahingi ng tubig? Kasi naputulan kami ng tubig. No, purified? Sa tubig po ninyo daan. Ininom? Okay lang po ba? Pero kami nabasa lang. Ang empleyado pumasok, mukhang nagpaalam sa kanyang boss. At nang lumabas, libreng tubig achieved. Salamat po I-reveal na natin ang eksena. Sinabi ko muna po kay boss. Kasi sabi ko, nangingil daw po ng tubig. Dahil naputulan na po sila ng okay naman po kay boss. Po. Salamat po ha. Ang next target naman, Ma'am, sir, baka pwede po makain ng tubig na putulan po kasi kami ng tubig. Wala po akong pangsaing o pang ligo man lang ng anak ko. Baka pwede po. ang tauhan ng water refilling station, kahit nakapatay na ang kontador ng tubig, binuksan para makapagbigay pa kay ate. Another timba ng tubig achieved. Humingi ganun po talaga pag may humihingi, binibigyan. Bakit po kaya? Kailangan niya madam. Saka tubig, kailangan talaga ang tubig. Thank you sa inyong tulong ha mga kapuso. Last try! Ano kayang next na magaganap? Ang susunod na napuntahan ng ating kasabwat, naku, sarado na ang tindahan. Pagbibigyan pa kaya siya? Ay, baka pwede makahingi ng tubig kasi naputulan kami ng tubig. Wala Ano pong tubig yung sa nawasan? Iinumin para sa bata. Inumin ng bata tsaka inumin namin. Putulan na kasi kami ng tubig. Si Kuya, pumasok. Ano kaya ang kanyang plano? Ay, salamat sir. Malaking tulong po ito. God bless po. Aba, ayun naman pala. Isang galong purified water ang ibibigay. Kilalanin na natin ang ating Good Samaritan. Hingi po sa inyo ng tubig, social experiment lang po. Ay, okay lang po, ma'am. Mineral po ito? Opo, mineral yan, ma'am. Bakit po binigyan? Kasi po sa bata, okay po lang naman na tubig po yan eh. Kahit hindi niyo po kakilala? Opo, tubig po yan eh. Hindi ko po ipagdadam. Mission accomplished! Salamat po ha sa matulungin nating mga water delivery boy. Mabuhay po kayo! Ay maaring by chance nararamdaman nila yung kailangan, yung pangangailangan ng humihingi ng tulong. Kaya buong puso silang tumulong. Kasi may mga tao talaga na ang instinct nila tumulong. Ang instinct nila, paano pag ako yung nasa ganitong situation at nangangailangan ako? Gusto natin may tutulong sa atin, di ba? Sa munting patak ng kabutihan at pagtulong sa kapwa, kahit sa simpleng paraan, kayang punuin ang pag-asa na ang bawat isa sa atin may pusong maaasahan. Naway naambunan po kayo ng good vibes ngayong gabi. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Vicky Morales. Tandaan, basta puso, inspirasyon at good vibes, siguradong good news yan.